Pakitanong nga kay Joy yung handouts natin. Alright, magandang umaga muli sa inyong lahat mga kapatid. So tayo ay magpapatuloy sa ating series na ginagawang pag-aaral dito sa ating Sunday School at tayo ay nasa chapter 21 ng ating pong pag-aaral sa 1689 Baptist Confession of Faith. Last time na nag-aaral po tayo dito, tinalakay natin yung tungkol sa kalayaang Kristiyano at kalayaan ng Budhi. Part 1, so ngayong umaga we're going to study yung part 2. Next week natin pag-uusapan yung kalayaan ng Budhi. For now, we're going to continue sa kalayaan ng Kristiyano. Paano tayo naging malaya? Ang laging nagiging pula ng iba, lalo ng mga hindi mananampalataya, pag naging Kristiyano daw tayo ay masyadong nagiging mas mahigpit kasi marami ng mga ipinagbabawal. Pero in reality, kapag nakita natin, ang pagiging Kristiyano ay ang pinakamalayang tao sapagkat pinalaya tayo sa kasalanan, pinalaya tayo sa gawa ng kaaway. At yan po yung ating tinatalakay. At yan po ang ating ipagpapatuloy sa pag-aaral natin ngayong umaga. Now, if you have your hand out, magkaroon tayo ng konting review. Basahin po natin nasa PowerPoint natin. Again, yung 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 21, paragraph 1. Sige po, sabay-sabay natin basahin. Ready? Read. 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 21, paragraph 1. Ang kalayaang binili ni Kristo para sa mga mananampalataya sa ilalim ng Ebanghelyo ay binubuo ng kanilang kalayaan mula sa sala ng kasalanan, sa humahatol na puot ng Diyos, sa bagsik at sumpa ng kautusan, at sa kanilang pagkapalaya mula sa kasalukuyang masamang sanlibutan, pagkaalipin kay Satanas at sa paghahari ng kasalanan. Mula sa kasamaan ng mga pagdurusa, sa takot at tibo ng kamatayan, sa pananagumpay ng libingan at walang hanggang pagkasumpa. Gayon din sa kanila'y malayang daang ng paglapit sa Diyos at sa kanilang nagpapasakop na pagsunod sa Kanya, na hindi mula sa malaaliping takot, bagkus ay malabatang pag-ibig na may kahandaang isip. Lahat ng mga ito ay karaniwan din sa diwa ng mga mananampalatayang nasa ilalim ng kautusan. Ngunit sa ilalim ng bagong tipan, ang kalayaan ng mga Kristiyano ay lalo pang pinalawak. Kalayaan mula sa pamatok ng pangseremonyang kautusan, kung saan ang iglesyang Hudyo ay napapailalim, at sa mas dakilang lakas ng loob sa paglapit sa trono ng biyaya at sa nakahihigit na pagkakaloob ng malayang Espiritu ng Diyos kaysa karaniwang tinatamasa ng mga mananampalataya sa ilalim ng kautusan. So sa ating naging pag-aaral last time, nakita natin na dito sa chapter 21 paragraph 1 ay inilista yung 10 bagay kung saan tayo ay pinalaya sa umagitan ng ating Panginoong Yesus. At nung huling pag-aaral natin, tinalakay natin yung 1 hanggang 7. So review lang natin ng konti. Ano yung una? Pinalaya tayo mula sa pagkakasala o sa sisi ng kasalanan o guilt of sin. Ang ibig sabihin, si Kristo na ating Panginoon na tagapagligtas ang nagwakas ng kasalanan at dahil dito winakasan din niya yung guilt natin sa kasalanan. Sa pamagitan po ng ating Panginoong Kristo, winakasan niya yung hatol ng parusa ng kasalanan para sa kanyang mga inirang. Kung kaya dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus, pinalaya tayo sa hatol o sa parusa ng Diyos. Pangalawa, pinalaya tayo mula sa humahatol na puot ng Diyos. Ito ay related doon sa number 1. Kung tayo ay pinalaya na sa pagkakasala ng kasalanan, tayo rin ay pinalaya sa hatol at puot ng Diyos na bunga ng kasalanan. Tayo ay hindi lang pinalaya mula sa pangkasalukuyan na puot ng Diyos, kundi doon sa darating na puot ng Diyos. Hindi na tayo kinapuputan dito sa lupa, lalong hindi na tayo kinapuputan sa dulo. Ito kasi yung pinakamabigat, yung puot ng Diyos na kanyang
ipapataw sa mga taong hindi sumampalataya kay Kristo. Kung kaya, dahil po dito ay hindi na tayo mapaparusahan kasi yung puot ng Diyos ay sinalo na ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. Yung ikatlo, pinag-aralan natin yung sa higpit at sumpa ng kautusan. Alam natin na dahil sa kautusan, walang taong aariing ganap sa harapan ng Diyos dahil walang sino man ang nakasunod sa kautusan ng ating Panginoong Kristo. Subalit si Kristo, para sa kanyang mga hinirang, ang nagpasa ng sumpa ng kautusan sa kanyang sarili upang tayo ay mapawalang sala sa umagitan ng pananampalataya. So tandaan natin, dahil si Kristo ay nabuhay ng walang kasalanan, natupad niya ang lahat ng kautusan, kung magkagayon ay meron siyang kakayanan na bayaran ng ating mga kasalanan. At yung ikaapat, ikalima at ikaanim, pinalaya tayo sa kasalukuyang masamang sanlibutan, kay Satanas at sa kasalanan. Pinalaya tayo. So tayo ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan, ng sanlibutan at ni Satanas upang tayo ay mabago sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isip upang maunawaan natin kung alin ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ito yung napakaganda dahil sa pagpapalaya sa atin ng Panginoon, may kakayanan na tayo ngayong mabago. Ito yung sagot kung bakit may mga tao na hindi mabago, kahit na gustuhin nilang mabago ang kanilang sarili, hindi nila kayang magawa. Ang sagot, dahil walang inner force na gumagawa sa kanila para maging totoo ang kanilang pagbabago. Nabanggit ko sa inyo na ang isang tao pwedeng magbago out of remorse but not out of repentance. Pag sinabi nating remorse, nagbabago ang isang tao because of the result of the sin na kanyang ginawa. Nagdusa siya doon sa kasalanan na kanyang ginawa, in result siya ay nagbago ng kanyang mga ginagawa. But that is not repentance. Kasi nakita niyo yon ng pagbabago dahil doon sa bunga na masama ng kanyang ginawa. Repentance is pagbabago ng loob dahil nakita natin na tayo ay nagkasala sa Diyos. At ito yung malalim na dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ngayon ng tunay na pagbabago. Pinalaya tayo sa kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Pinalaya tayo sa pagkaalipin ni Satanas. Kaya na nating labanan si Satanas. Pinalaya tayo sa sanlibutan. Kaya tinuruan tayo ngayon na mahalin ng Diyos ng higit sa lahat. So dahil po doon sa kapangyarihan na ginawa ng Panginoong Yesus, hindi na tayo sunod-sunuran. Dati sunod-sunuran tayo para tayong nakatali. Alam niyo yung aso na sunod-sunuran na kung saan siya bitbitin ng kanyang amo, ay doon susunod. Okay, ngayon, tayo pinutol po yung tanikala na yon na nagbibilanggo sa atin, kaya tayo ngayon ay nakasusunod sa Panginoon. Pero, pinaalala sa ating mga kapatid na habang tayo ay nasa mundo pang ito, meron tayong patuloy na pakikipagbuno. Hindi dahil tayo ay malaya, ang ibig sabihin nito ay hindi na tayo matutukso o hindi na tayo mahihirapan. Meron pa rin. Kaya nga po, napakadaming babala sa banal na kasulatan na kailangan nating mag-ingat. Diba, sabi ng Biblia ay watch and pray upang hindi kayo bumagsak sa tukso. Put on the whole armor of God upang kayo makatayo sa mga pananalangsang ng kaaway. Bantayan niyo yung bawat isa. Ito ay paalaala na ang isang mananampalataya ay posible pa rin na bumagsak. Actually, ito nga yung isang nakalulungkot, siguro sa mga preachers, ito ay inyo nang nabalitaan. Isa sa mga sabihin natin kilala sa Reform Circle, tulad ni Sam Renihan, isa po siyang kilalang theologian, but suddenly nagkaroon po ng public post ng kanyang pagbagsak sa kasalanan, ng adultery. So, ibig sabihin, even yung mga theologian is may possibility ng pagbagsak. So, ibig sabihin, kung yung mga theologian na masyado nang nag-aaral ng salita ng Diyos kapag hindi naging mapagbantay, ay pwedeng bumagsak, di lalo na ang mga mananampalataya. Pero maganda sa sinabi niya, dahil nga siya ay pinatawad ni Kristo, may pag-asa pa rin siya ng buhay
na walang hanggan dahil siya ay humingi ng kapatawaran. Ganon din po tayo. Yes, malaya na tayo sa kapangyarihan ng kaaway, ng kasalanan at ng sanlibutan. Pero ano yan hindi sila titigil hanggang sa tayo ay mapanghina nila. Kaya sa tulong ng Panginoong Kristo at sa paggabay ng Banal na Espiritu, labanan natin yung natitirang kasamaan sa ating laman. Wag nating hayaan na yung ating mga bagay na impluwensya ng kaaway ang magdala sa atin upang tayo ay manghina. So ngayon po, ipagpapatuloy natin. So meron pa tayong natitirang 4, which is ito yung number 7, sa masasamang kapighatian. Now, paalala sa atin, hindi pa tayo pinalaya sa kapighatian, ngunit tayo ay pinalaya na sa kasamaan ng mga kapighatian. Now, this is a very important truth. Sa prosperity gospel, okay, sa mga prosperity churches, sinasabi nila, the moment you become Christians, pinalaya ka na sa mga kapighatian. Na hindi ka na daw dapat nakakasakit, hindi ka na dapat nagiging mahirap, hindi ka na dapat nagkakaroon ng malalaking mga problema kasi pinalaya ka na dito. Mapatid, hindi yan ang itinuturo ng banal na kasulatan. Rather, ang isang mananampalataya, pinalaya ka doon sa pinsala ng kapighatian. Yung parusa ng kapighatian, pero hindi ka pa pinalaya sa kapighatian. Sabi nga, hindi ko na naisama ito sa preaching ko kanina, kung totoo yung sinasabi nila na ang isang Kristiyano ay hindi na dapat nagdurusa, baka absent si Apostle Paul nung itinuro nila ito. Kasi si Apostle Paul ang pinakamaraming naranasang pagdurusa nung siya ay naging mananampalataya. Na sabi nga sa ating binasa kanina, ay sasabihin mo sa kanya kung gaanong karaming paghihirap ang kanyang daranasin ng dahil sa aking pangalan. Now, ano yung maganda? Ang ibig sabihin lang nito na pinalaya tayo sa masamang kapighatian, ang mga kapighatian na ito ay hindi na magdudulot ng walang hanggang pinsala sa atin. Ang mga kapighatian dumarating sa mga Kristiyano ay pansamantala lamang. At ito ay maaring gamitin ng Diyos bilang paraan ng pagpapabanal at disiplina, hindi bilang isang parusa. Kung ang isang Kristiyano man ay dumaan sa mga pagsubok, mga suliranin, mga kapighatian sa mundo, pansamantala lamang yon. Ito ay paraan lamang ng Diyos para tayo ay dalisayin, para tayo ay pabanalin, at kapag tayo ay nagpapatuloy sa ating kasalanan, ay parang ginagawa ito bilang isang disiplina. At malimit, ang dahilan ng pagdurusa o kapighatian ng isang Kristiyano, bukod sa kanyang personal na kasalanan, ay yung gawa ng kaaway. Kaya makikita natin na ang mga kaaway ng Diyos, ang mga demonyo, si Satanas, ang mga kaaway ng Ebanghelyo, ang lagi nilang iniisip ay yung ikasasama ng mga Kristiyano. Pero makikita natin, ang Diyos ay makapangyarihan na kahit yung ginagawang masama ng mga tao ay pwede niyang gawin para sa kabutihan. Gaya na nga lamang na napag-aralan natin kanina, kung titingnan natin, napakasama ng ginawa ni Pablo para usigin niya yung mga Kristiyano. Imagine nyo, dahil kay Saulo, yung mga Kristiyano sa Jerusalem, ano nangyari? Nangalat. Kung titingnan natin siya on the negative side, kumaunti yung mga Kristiyano sa Jerusalem. Pero kung titingnan natin siya on the perspective ng pagiging soberano ng Panginoon, dahil dito, yung Ebanghelyo nakabot sa iba't ibang lugar. 'Di ba? So nakikita natin yung iniisip nating masama at ginagawa ni Saul na masama, ginawa ng Diyos para sa ikabubuti. Kasi lalong lumaganap ang Ebanghelyo. So, kailangan nating tingnan na hindi lahat ng masamang nangyayari lagi pong masama din ang resulta. May mga masamang nangyayari na lalo sa mga mananampalataya na ang layunin ay para sa ikabubuti. At dito ho papasok yung Romans 8:28. Na nalalaman natin ng lahat ng bagay ay gumagawa sa ikabubuti. Nino? Ng mga umiibig sa Diyos. Ng mga mananampalataya. So we need to look on the side na ito ay plano ng Diyos, probidensiya ng Diyos for His own glory. So wag tayong, pag may mga sitwasyon sa buhay natin, may mga pagsubok, mga pag-uusig, wag kayong tumigil doon lang sa nangyayaring parusa o nangyayaring kapighatian.
Huwag tayong tumigil na parang hanggang doon na lamang. Lagi tayong umasa na mayroong mabuting plano ang Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Sabi ni Robert Shaw, hindi binibigyan ni Kristo ang mga mananampalataya ng ganap na kaligtasan mula sa mga suliraning karniwan sa mga tao. Ngunit, pinalalaya niya sila mula sa kaparusahang taglay ng mga kapigatian. Ang kanilang sarong tinatangkilik ay maaaring malalim at mapait, ngunit walang halong patak ng puot ng Diyos. Ang ganda ng salita, no? Maaaring malalim daw at mapait yung pinagdadaanan natin, pero wala siyang halong patak ng puot ng Diyos. Hindi dahil sa tayo parurusahan ng Diyos. Ang kanilang mga pagdurusa ay dinisenyo para sa kanilang ikabubuti. At sa tulong ng banal na pagpapala, ito ay nagiging malaking pakinabang sa kanila. Now, ito, napag-usapan namin nung isang araw, nung kami po ay nakalabas po doon, nung tapos na yung isang service natin, habang kami mga nagkukwentuhan ng mga men na pagdiskitahan namin tingnan yung halaman, nakita namin yung halaman ay nauubos po yung dahon. At nung amin pong makita, ang daming caterpillar. Ang lalaki, ganyang kalalaki na na kulay green na may muka. Now, kung titingnan natin, di ba parang pinsala. Pinsala. Pero ano nyo, may magandang pwedeng idulot sa halaman kapag nawala ang dahon. Alam niyo kung ano nangyayari po doon? Sumusuloy at gumaganda. Now, doon naman sa proseso ng isang uod o ng caterpillar, yan po ay mayroong proseso na masakit na pinagdaraanan. Yung pong caterpillar, kailangan niya pumunta doon at maging pupa, balutin ang kanyang sarili. Sa pagkalipas ng ilang araw, siya po'y nasa loob lamang doon. At siya po'y parang mahihirapan sa loob. Kapag siya po'y lalabas na, maliit na butas lamang ang kanyang lalabasan. Para siyang magdurusa. Pero pagkatapos po noon, ang lalabas ay isang magandang paru-paro. Now, ganon din yung nangyayari sa mga mananampalataya. Sometimes, daraan tayo sa mga mabibigat na mga problema, pag-uusig, mga suliranin, but it will turn out to be good kasi alam natin ang Diyos ang may plano ng lahat. So, ang mga anak ng Diyos maaaring umiyak, makaranas na maghirap, ngunit lahat ng ito ay ginagamit ng Diyos upang ihanda tayo sa kawalan. So, huwag kayong masyadong magiging judgmental doon sa mga Kristiyano na parang minsan nakakaramdam ng kalungkutan, umiiyak. Tingnan natin ito bilang isang bahagi ng paglago. Sabi ng 2 Corinthians 4:17, ang ating maagang kapigatian na panandalian ay naghahanda sa atin sa isang walang hanggang bigat ng kalawalatian. Ang mga pagsubok ay hindi lamang sinusubok ang ating pananampalataya, inuhubog din nila ito. Hindi lang tinitingnan kung gaano katatag ang ating pananampalataya, kundi tayo ay pinatitibay nito. Romans 8:18, sapagkat ako'y naniniwalang ang mga pagdurusa ng panahong ito ay hindi karapat-dapat ihalin tulad sa kalawalatiang makahayag sa atin. So ito yung dapat nating tingnan, mga kapatid. Lahat ng pagdurusa o lahat ng mga pinagdaraan ng kapigatian ng Kristiyano ay merong katapusan. At ang dulo nito ay kalawalhatian. Meron tayong mga college student. Bago kayong gumraduate, kailangan nyo munang dumaan saan? Sa maraming pagsubok, maraming test, okay? Maraming mga, sabihin nating pagsusunog ng kilay. Pero bakit po may mga estudyante na kahit na alam nila yung bigat ng kanilang daraanan, ay nagpapatuloy? Because they are looking forward on the day of the graduation. At lahat ng pagdurusa na ito, the moment of graduation, ay napapalitan ng katuwaan at kagalakan. The same with our life as a Christian. Tayo po ay naglalakbay pa. Marami tayong mga daraanan, pagsubok, yung kanila sinusulat lamang, yung ating nararanasan. Actual nga lang yung ating test. Pero lahat ng ito darating sa panahon na we will all graduate. At ang graduation ng mga mananampalataya ay kalawalatian kasama ang Diyos. Kaya pag nanghihina kayo, sabi nga ng Biblia, Hebrews chapter 12, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Pag nanghihina ka na, look unto Jesus. Kapag napapagod ka na, look unto Jesus. Kapag ang bigat-bigat na ng daladala mo,
look unto Jesus. Kasi hindi panghabang buhay ang pagdurusa. May katapusan. So, punto, ang pagdurusa ay instrumento ng Diyos upang dalhin tayo sa kaluwalhatian. Hindi to logical sa ating pong karaniwang kaisipan, pero ito yung biblical na paraan. Ginagamit ng Panginoon ang mga pagdurusa para tayo ay dalisayin. Okay? Pangwalo, eto napakaganda. Takot. Pinalaya tayo sa takot at kamandag ng kamatayan. Takot pa ba kayong mamatay? Hindi nga. Hindi na kayo takot mamatay? Pag nakaramdam ng konti, naku. Now, anong ibig sabihin ba no na pinalaya na tayo sa takot ng kamatayan at sa kamandag ng kamatayan? Ito po yon. Hindi ho tayo pinalaya mula sa mismong kamatayan. Ngunit pinalaya tayo sa takot at kamandag ng kamatayan. Our salvation in Christ doesn't guarantee na hindi na tayo mamatay sa lupa. Unless, sinabi ng Biblia, unless si Kristo ay dumating at tayo ay kanyang kuhanin, hindi na tayo makakaranas ng kamatayan. Pero kung tayo po ay, kung di pa dumating ang Panginoon Kristo, pwede tayong makaranas ng kamatayan. So meron akong narinig na isang prosperity gospel. Meron daw silang usapan ng Diyos na ang kanya daw buhay sa lupa is 120 years. Yan daw ang usapan nila. Okay. Hindi daw siya mamamatay hanggang 120. Tingnan natin kung hindi ka mamamatay. Now, ang sinabi sa atin ng Panginoon, wala na sa ating kapangyarihan yung kamatayan. Anong ibig sabihin noon? Ito yun. 1 Corinthians 15:55-57. O kamatayan, nasa ng iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasa ng iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kamandag daw po ng kasalanan ay kamatayan. Ang ibig sabihin, ang tao nang dahil sa kasalanan ay makakaranas ng kamatayan, hindi lamang pisikal, kundi kamatayang espiritual. So ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, ngunit nang dahil kay Kristo ang ating mga kasalanan sa kanyang sarili ay naalis, ang ating mga kasalanan sa kanyang sarili, naalis ang kamandag na yon. Ang ibig sabihin, dahil sa ginawa ni Kristo, yung parusa ng kamatayan sa impyerno na bunga ng kasalanan ay naalis dahil kay Kristo. Kaya ang isang mananampalataya ay hindi dapat matakot sa oras ng kanyang kamatayan sapagkat mayroong pangako na pagkatapos ng kamatayan ay buhay na walang hanggan. Kumpiyansa na ba kayo doon? Ano nyo, isang Kristiyano dapat maging kumpiyansa dyan. Siguro habang malakas ka, okay lang. Pero pag matandaan na kaya mo kayang kantahin na habang ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan, it is well with my soul. Payapa ang aking kaluluwa. O baka naman mamaya, pag malapit nang mamatay, yung sobrang alalahanin. Sabi ni John Calvin, ang kamatayan ay wala ng pana upang saktan tayo, sapagkat inalis na ni Kristo ang kasalanan. Kapag nawala ang kasalanan, wala nang kapangyarihan ng kamatayan upang makapinsala sa atin. At tinutukoy dito, wala na itong kapangyarihan para tayo ay dalhin sa kapahamakan. Sabi ni John Gill sa kanyang commentary, ang kautusan ay nagpapakita ng kapangyarihan ng kasalanan. Hindi dahil sa ito'y masama, kundi dahil sa ating makasalanang kalikasan. Kapag ipinagbawal ang kasalanan, lalong nagigising ang laman na gawin ito. Ngunit ito'y hindi kasalanan ng kautusan, kundi ng ating tiwaling likas. Kaya't ang kautusan ang nagbubunyag, naguusig at humahatol sa tao dahil sa kasalanan. So dahil po may kautusan, makikita natin na tayo ay nagkakasala. At dahil tayo nagkakasala, tayo ay parurusahan. Pero tandaan natin, dahil kay Kristo, wala nang kapangyarihan sa atin ang kamatayan tulad ng dati bago tayo maging na kay Kristo.
Ang ibig sabihin, hindi nangangahulugan na hindi na tayo mamatay, ngunit ang kamatayan ay hindi na makakapanakit sa atin. Ito na ngayon yung daan patungo sa higit na buhay na kasama ang Diyos. Ito na yung pintuan na magbubukas sa walang hanggan. Liliwanagin ko lamang, hindi naman ibig sabihin hanapin mo ang kamatayan. Dahil hindi naman ako takot, kamatayan, bahala ka. Hindi na ako takot mamatay. Hindi naman yung parang gusto mo na laging mamatay. Okay, pag may problema, tapusin ko na yung problema ko, punta ako sa tulay. Hindi naman ako takot mamatay dahil punta ako sa langit. Hindi ganun ang ibig sabihin nito. Death will come. Because Hebrews 9:27, itinakda ng Diyos ng tao ay mamatay ng minsan. Pero yung sinasabi doon na paghukom, hindi mo nakatatakutan. Mamaya tuturo ko yan. Dahil sa ginawa ni Kristo, hindi na tayo haharap sa hukuman para parusahan. Haharap tayo para gantimpalaan sa ating buhay ng merong katapusan. Kaya yung kamatayan ay hindi na dapat katakutan. Sabi ng John 5:24, ang lumapit sa akin ay lumipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. So, sa isang Kristiyano, ang kamatayan ay hindi nakaparusahan, kundi pahinga at pinto ng walang hanggang kagalakan. Tayo ay hindi na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, kaya wala nang dapat ikatakot sa kamatayan. Sapagkat hindi na tayo nasa ilalim ng kautusan, bilang mga mananampalataya, wala nang kamandag ang kasalanan, kaya wala na tayong inaasahang kaparusahan. Kaya yung ikasyam, pinalaya tayo sa walang hanggang kapahamakan. Tinatawag nating eternal or everlasting damnation. Hindi para sa mga mananampalataya ang impyerno, dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yan napakaganda, di ba? Hell was, una, higit sa lahat, ng impyerno ay ginawa para kay Satanas at sa kanyang mga alagad. Pangalawa, ito ay para sa mga makasalanan na hindi sumampalataya kay Kristo. Doon tayo papunta kung hindi dahil kay Kristo. Doon tayo makakaranas ng walang hanggang parusa kung hindi dahil kay Kristo. So ngayon ang impyerno ay hindi na para sa mga Kristiyano, sapagkat ang inihanda na sa atin ng Diyos ngayon ay ang kalangitan. So ang sabi ni Stuart Johnson, matapos mapalaya mula sa sala ng kasalanan at sa nakapipinsalang puot ng Diyos, ang Kristiyano ay napalaya rin mula sa sukdulang pagkapahayag ng banal na puot ng Diyos. Walang hanggang kapahamakan. So, makikita natin na sa Biblia, meron na pong magkaibang hantungan ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Very clear. Ang hindi mananampalataya, saan pupunta? Sa walang hanggang kapahamakan. Revelation 21 verse 8. Ngunit ang mga duwag, ang mga hindi mananampalataya, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Very clear. Kung hindi ka mananampalataya kay Kristo, ang iyong bahagi ay sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Subalit, ang mga sumampalataya, ang pangako ng Diyos ay saan titira? Sa tahanan ng Ama. John 14 verse 2 and 3, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kung hindi gayoy, sinasabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo sa dakong kalagayan. At kung ako'y pumaroon, at kayo may paghanda ng kalagayan ay muling paparito ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili. Itong napakaganda. Upang kung saan ako naroon, kayo naman ay tumuon. So, sino po ang kanyang sinasabihan dito? Yung mga mananampalataya kay Kristo. So, may kapayapaan at kasiguraduhan ng kaligtasan ang lahat ng sumampalataya kay Kristo. Mananampalataya ka na ba kay Kristo? Meron kang kasiguruhan ng kaligtasan. 1 John chapter 5 verse 13, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo ay merong buhay na walang hanggan sa mga sumampalataya kay Jesus. Kaya ang Biblia ay isang napakagandang aklat sapagkat itinuturo dito ang paraan ng kaligtasan at ang kasiguruhan ng kaligtasan. At yung huli,
Sinabi na tayo ay pinalaya mula sa takot ng alipin. Bilang mga pinalaya ni Kristo, hindi na tayo natatakot sa Diyos, gaya ng isang alipin na takot sa kanyang amo. Bagkus bilang mga anak ng Diyos, malaya na tayong lumapit sa Diyos bilang ating Ama. Lumalapit na tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating tagapamagitan. Kung ito'y sa pamamagitan ni Kristo. Hindi na tayo lumalapit sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Lumalapit tayo sa pamamagitan ng gawa ni Kristo. Sabi ng Ephesians 3:12, sa Kanya tayo'y merong kalayaan at paglapit na may pagtitiwala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Sabi ng Ephesians 2:18, sapagkat sa pamamagitan niya tayo kapwa may paglapit sa Ama sa iisang Espiritu. In short, ang bawat mananampalataya ay may pribilehiyong lumapit na may kumpiyansa sa trono ng biyaya, hindi bilang alipin, kundi bilang anak. Now, naranasan niyo na po ba na makakita ng isang napakataas na tao? Na kapag itong taong ito ay pinupuntahan ng isang karaniwang tao, takot na takot. Yung parang hindi makapagsalita, nanginginig, parang nahihiya. Pero nakakita rin ba kayo na kahit itong isang tao na ito ay napakataas, may mga tao na napakadali siyang lapitan? Sino po yung malimit na madaling lumapit sa kanya? Bukod sa kanyang asawa, yung kanyang anak. Halimbawa, yung presidente natin. Siguro kung tayo lamang basta-basta lalapit sa kanya, marami pong PSG. Na kapag kausap mo, medyo maging aloof ka, na lumapit, natatakot, nahihiya. Pero pansinin niyo yung kanyang mga anak. Pakadaling lumapit para sa kanya. Bakit? Anak eh. Ito yung kalagayan natin. Hindi na tayo natatakot kasi hindi tayo alipin na lumalapit sa boss. Tayo nakalalapit sa Diyos dahil sa kanyang anak na si Kristo. Sa magitan ni Kristo, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Kaya may kapayapaan tayong makalapit sa Diyos. Kaya kapag nananalangin tayo, nakatatawag tayo sa Diyos ng Ama. So ang takot ng isang alipin ay nagmumula sa puot at parusa. Ngunit ang takot ng anak ay nagmumula sa paggalang at pagtitiis. Iba na yung takot ng alipin. Yung takot kasi ng alipin dahil alam niya yung kanyang boss, pwede siyang parusahan. Yung takot ng isang anak, hindi ito yung takot na maparusahan, kundi yung respeto. Now, we can fear God, we fear God not because we are afraid ng parusa, kundi we fear God because He is holy. He is our God. He is mighty. Pero nakakalapit tayo ng payapa sapagkat siya'y ating Ama. Sabi ng Hebrews 4 verse 16, kaya tayo lumalapit na may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya sa panahon ng pangailangan. Ito yung tunay na kalayaan ng Kristiyano, yung makalapit sa Diyos nang hindi natatakot. Dahil tayo pinalaya sa takot ng pagkaalipin, tayo ay binigyan ng kalayaang tumawag at lumapit bilang isang anak. So mapatid, yan po yung 10 based doon sa chapter 21 paragraph 1. Now, may binanggit din dito na mga natatanging kalayaan ng mga Kristiyano sa ilalim ng bagong tipan. Ibig sabihin, may mga kalayaan na nagagawa ang mga mananampalataya in the Old Testament, but merong mas malawak na kalayaan na naranasan ang mga mananampalataya sa bagong tipan. Ibig sabihin, lalong-lalo na sa paglapit sa Diyos, mas malawak ang kalayaan ng Kristiyano sa bagong tipan. Bakit? Sa pagdating ni Kristo, ang mga anak ng Diyos ay pinagkalooban ng mas dakilang mga kalayaan sa ilalim ng bagong tipan. At mayroon 3 bagay yan. Una, kalayaan mula sa mga pamatok ng seremonyal na kautusan. Pag sinabi nating seremonyal na kautusan, ito ay tumutukoy sa mga batas at ritual ng kalinisan, mga paghahain ng hayop, mga pagkain, mga pista, mga seremonya ng Sabat.
Siguro kung kailan po ay makakapag-research, makakapag-aral, you will see how hard to, um, gaano kahirap na lumapit sa Diyos in the Old Testament. Napakahirap. Kasi napakaraming seremonya, napakaraming batas na susundin. Pero lahat ng ito ay nawala at natapos ng dahil kay Kristo. Dahil tinupad ito ni Kristo. Halimbawa, kapag ikaw ay lalapit noon sa Diyos, may araw. Hindi yung katulad natin na anytime pwede kang lumapit sa Diyos sa prayer. Noon, hindi ka pwedeng sumamba sa Diyos sa kahit saang lugar. Kailangan doon ka lang sa Jerusalem. Tapos nung panahon ng mga Israelita, kailangan doon ka lamang sa templo o sa tabernakulo. Ngayon, kahit saan ka po pwedeng tumawag. Kahit saan tayo pwedeng sumamba. We are not bounded ngayon ng kahit anong lugar. O, dito tayo ngayon sa lugar na ito, but if we decided someday na mag-worship tayo sa isang lugar, we can do it. Sila hindi noon. Tapos, kung maghahandog ka, kailangan naka-pattern yung ihahandog mo. Kapag ganitong uri ng sacrifice, kailangan ganito lang ibibigay mo. Hindi ka po pwedeng, ito lang yung gusto kong ibigay, ito lang kaya ko, hindi. Kailangan mo sundin kung kailangan tupa, kung kailangan baka, kung kailangan kambing. Hindi mo pwedeng ibigay kung ano lamang. Lahat ng iyon, mabigat na sinusunod nila. Pero pagdating kay Kristo, nung tinupad ni Kristo, wala na sa atin yon. Yung mga ceremonial law, yung mga batas ng pagsamba, lahat ng yan ay pinalaya tayo. Bakit? Tandaan nyo, ang mga kautosang ito noon ay anino lamang ng darating na katotohanan. At si Kristo ang katuparan nito. Kaya't ang mga mananampalataya sa ilalim ng bagong tipan ay hindi na obligado na sundin ang mga seremonyal na batas ng lumang tipan. Ang sino mang magturo na ang mga mananampalataya dapat pang sumunod sa mga seremonya ng lumang tipan ay sumasalungat sa kalayaang ibinigay ni Kristo. Kaya, ito yung dahilan kung bakit sinasaway ni Apostle Paul yung mga Judaizers na nagsasabi na para maligtas, kailangan daw nilang sundin ang utos ni Moses na magpatuloy muna ang mga Hentil para tanggapin sila sa iglesia ng mga Hudyo. Sinasabi nilang hindi na kailangan gawin kasi batas yan ni Moses. Tinupad na ni Kristo ang lahat ng kautusan sa lumang tipan. Ang ibig sabihin, kaya yung napakahalaga po ng John chapter 4 verse 24, na dapat nating sambahin si Kristo, ang Diyos Ama sa Spirit katotohanan. At ang sinasabi doon sa John chapter 4 na yon, si Kristo ang tumupad. Nangyari na, ngayon na. Nung si Kristo ay dumating, hindi nyo nasasambahin ang Diyos sa mga templo, hindi na sa Gerizim, hindi na sa Jerusalem, kundi sasambahin yung Espiritu, ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Pero may paalaala. Bagamat tayo pinalaya na mula sa puot at sumpa ng kautusan, ngunit hindi tayo malaya mula sa moral na kautusan ng Diyos. Tinuro ko sa inyo, ang Israel ay mayroong 3 uri ng batas. Judicial law, ceremonial law, yung judicial or civil law, ceremonial law, at saka moral law. Ang nawala is yung pong ceremonial at saka judicial law, na halos malimit ay magkaugnay. Pero ang hindi nawala ay yung tinatawag nating moral law. Dahil bago pa dumating sina Moses, meron ng batas na ibinigay at isinulat ang Panginoon sa puso ni Adan. At dito natin makikita na yung 10 utos ay kinikilala natin bilang kautosang nagpapatuloy sa bagong tipan. At ang mga kautosan na ito na ibinigay, nagaya ng 10 utos, ay hindi na para tayo parusahan, kundi upang ipakita sa atin kung paano tayo dapat mamuhay ng nakalulugod sa Diyos. Bakit? Tandaan natin, ang pagsunod sa moral na kautusan ay hindi paraan ng kaligtasan. Tayo bilang mga mananampalataya ay hindi sumusunod sa 10 utos para magkamit ng kaligtasan. Sumusunod tayo sa 10 utos para mamuhay ng merong kabanalan. Sa lumang tipan, ang pagsuway sa 10 utos ay nangangahulugang parusa sa walang hanggan. Pero sa mananampalataya, kahit nakakasuway tayo sa 10 utos,
hindi na parusa dahil tayo'y anak na ng Diyos. Pinalaya na tayo sa kabayaran ng kasalanan ng dahil kay Kristo. Pangalawa, mas dakilang katapangan sa paglapit sa trono ng biyaya. Hindi na tayo lumalapit sa Diyos bilang hukom na handang magparusa, kundi bilang Ama na mawain at mapagmahal na tumatanggap sa atin sa pamagitan ni Kristo. Ito ha, kapag ang isang tao po ay namatay, sabi ng Hebrews 9:27, haharap siya sa hukuman ng Diyos. Ang isang taong wala kay Kristo dapat matakot sa kanyang kamatayan. Bakit? Dahil ang kanyang kasalanan ay ihaharap sa kanya ng Diyos. At ang kanyang kasalanan ito ang magiging dahilan para siya ay parusahan ng Diyos. Bakit ang isang Kristiyano ay hindi na dapat matakot kapag humarap sa Diyos bilang hukom? Dahil ngayon, hindi na lang natin ang hukom, kundi Ama natin ang hukom. At yung hukom na yon ay may nakikitang dahilan para tayo ay hindi na parusahan. Si Jesus. Kaya kahit tayo humarap sa hukom, haharap tayo sa Kanya ng payapa ng dahil sa Kanyang anak na si Jesus. Kaya pansinin niyo yung Hebrews 4 verse 16. Kaya tayo lumapit ng may katapangan sa trono ng biyaya. Makatalapit ka lamang ng ganito na may katapangan dahil kay Kristo. Magandang sabi ni John Calvin, ang pinakamalaking biyaya ng pagtuturo ng Diyos ay ang katiyakan ng paglapit sa Kanya. Kapag nawala ito, bumabagsak ang buong relihiyon. Kung hindi daw ituturo na tayo ay makalalapit na sa Ama sa pamamagitan ni Kristo, walang saysay ang isang relihiyon. Kaya ito, kapag ang isang relihiyon ay walang Kristo, walang saysay ito. Kapag ang isang relihiyon ay hindi nagtuturo na sa pamamagitan ni Kristo makalalapit ka sa Diyos, walang saysay ito. Babagsak ang isang relihiyon sa parusa ng Diyos kung wala si Kristo. Kaya ang pinakamahalaga, makilala natin ang ginawang pagpapalaya ni Kristo. Sa lumang tipan, ang paglapit sa Diyos ay may kasamang panginginig at lubos na pag-iingat. Ang lugar ng presensya ng Diyos, ang banal-banalang dako ng Diyos ay hindi basta-basta nilalapitan. Alam niyo po, may mga tinatawag sila ng mga pari at may tinatawag silang mga punong pari. Marami silang punong pari, pero itong mga punong pari na ito ay minsan lamang makakapasok sa tinatawag na kabanal-banalang dako ng templo o ng tabernakulo. Yung pong tabernakulo na yon ay merong isang malaking tabing. Na bago makapasok ang isang pinunong saserdote, kailangan niya munang mag-alay para sa kanyang sarili bago siya makapag-alay sa kanyang mga kasama. Kapag siya po ay pumasok doon, kailangan maging maingat. Dahil kapag siya pumasok ng hindi tama, maaari siyang mamatay at hindi na makabalik. Na kung inyo pong natatandaan, nung si Kristo ay namatay sa krus, may nangyari sa templo. Ano nangyari doon sa kurtina sa templo? Nahati. Hindi lang yung basta nahati nang walang dahilan. Yung po'y simbolo. Na dahil nahati ang naghihiwalay sa Diyos at sa tao, ang ibig sabihin, meron ng direct access na makapasok. Kasi wala ng kurtina. Ang kahulugan po noon, si Kristo ang naghati ng kurtina. Para yung tao, direktang makalapit sa Diyos. Kaya ang isang tao ngayon ay direktang nakalalapit sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Tinanggal niya yung harang na namamagitan sa tao at sa Diyos. Kaya noong dumating si Kristo, noong siya'y namatay sa krus, ang tabing ay nasira at nabuksan ang daan patungo sa Diyos. Kaya tayo ay nakalalapit sa Diyos. Bakit? Si Kristo ayon sa Hebreo ang ating dakilang saserdote. Ito liliwanahin ko rin na hindi ka pa rin direktang makalalapit sa Diyos sa iyong sarili.
ang tanging paraan para makalapit ka ng direkta sa Diyos ay sa pamamagitan ni Jesucristo na tagapamagitan. So, hindi natin dapat, wala nang kortina, diretso na ako sa Diyos. Makakadiretso ka lang sa Diyos kapag ikaw ay dumaan sa tagapamagitan, which is si Kristo. So, ang punto natin dito, dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, ang takot sa hukuman ay napalitan ng pag-ibig sa Ama. Lastly, masagana at ganap na pagkilos ng banal na Espiritu. Ito napakaganda rin pong maintindihan ninyo. Sa bagong tipan, ang gawa ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya ay mas dakila at mas ganap kaysa kanyang pagkilos bago pa man ang pag-akyat ni Kristo sa langit. Nabalikan muna natin ito. Yung mga mananampalataya, lalo na sa lumang tipan, kapag sila'y naliligtas, sa umagitan ng gawa ng banal na Espiritu. Pero, hindi nananahan ang banal na Espiritu sa mga mananampalataya sa lumang tipan. Ang banal na Espiritu sa lumang tipan ay kumikilos, pero on and off. Pwedeng umalis, pwedeng gumawa. Pero pagdating ng banal na Espiritu, nung si Kristo'y umakyat sa langit, nangako siya na magpapadala siya ng helper, paraklit. Natandaan ninyo, hindi parakit ha, paraklit. Kasi sabi ni Yuri, ano daw yung parakit? Parakit, ibon kasi yon. Paraklit ang ibig sabihin, another comforter. Na hindi darating ang banal na Espiritu kung hindi si Kristo aakyat sa langit. Now, ang sabi ng John 14 verse 17, ang Espiritu ng katotohanan ay tumatahan sa inyo at sa inyo. John 7:39, ito sinasabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa naibibigay ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa naluluwalhati. So ganito pala ang nangyari. May promise of the coming of the Holy Spirit kapag si Kristo ay naluwalhati. Kailan siya naluwalhati? Nung siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. At nung siya po ay nag-ascend papunta sa langit, iniwanan niya tayo ng bagong katulong. Sino yon? Ang banal na Espiritu. Kasi yung kanyang laman, wala na sa lupa. Kaya ang kanyang Espiritu ang ipinadala para sa atin. Ano yung pinagkaiba? Ang mga mananampalataya in the New Testament ay indwelled, tinatahanan ng banal na Espiritu. Noon ang banal na Espiritu tumatahan kumikilos sa buhay ng mga mananampalataya, tumatahan doon sa kabanal-banalang dako, pero ngayon nakatira siya saan? Sa buhay ng bawat mananampalataya kay Kristo. Sabi ni Albert Barnes, ang banal na Espiritu noon ay binibigay sa limitadong sukat. Ngunit matapos ang pag-akyat ni Kristo, siya ay binubuhos ng masaganang paraan. Sa Acts chapter 2, nang bumaba ang Espiritu sa mga alagad, ito isang tanda ng bagong yugto ng gagawin ng Diyos sa kanyang bayan. Sa ilalim ng bagong tipan, lahat ng mananampalataya ay mayroon ng kaloob ng Espiritu. Hindi tulad sa lumang tipan kung saan piling tao lamang ang kinikilos ng Espiritu. Ngayon, ang bawat anak ng Diyos ay pinagkalooban. 1 Corinthians 12:17, sa bawat isa ay ibinigay ang kapahayagan ng Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Iyon yung dahilan din kung bakit pwede na tayong sumamba kahit saan. Dahil ang Espiritu ay nasa buhay na ng bawat mananampalataya. So bilang konklusyon, ang kalayaan ng Kristiyano ay kalayaan mula sa kasalanan tungo sa Diyos. Kalayaang maglingkod, sumamba, at sumunod sa Kanya ng may kagalakan, katapangan, at pag-ibig na bunga ng ginawa ni Kristo at ng kapangyarihan ng Espiritu. Ito yung kalayaan na ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo at ng banal na Espiritu. Next week, Lord willing, pag-uusapan natin yung kalayaan